Ikaw ay 70 pataas na at napapansin mong parang bumabagal na ang lahat. Mas bumabagal pa, may sumasakit dito, may sumasakit doon. Baka minsan may nararamdaman kang kirot, paminsan-minsan o baka tuloy-tuloy pa. Ngayon, gagawa tayo ng 3 ehersisyo. At ang 3 ehersisyong ito ay may napakalaking potensyal dahil sa 3 ito lang na tinatawag naming 3 pangunahing ehersisyo na tatamaan mo na ang malalaking bahagi ng katawan at mas lalo kang magiging komportable sa iyong pakiramdam. Kaya tumayo ka na, sasabihin ko kay Ina. Tumayo ka na, Ina. At ang una mong gagawin, maghanap ka ng matibay na upuan at ilagay mo ito sa harap mo para may mahawakan ka ng kaunti. Lumapit ka pa ng kaunti sa unahan. Oo, gamitin mo lang ang upuan pero mababa ang sandalan. Mas okay kung may mas mataas ka. Pwede ka rin tumayo sa tabi ng mesa. At pagkatapos, hahawakan mo yan at itutulak mo ang bandang singit mo paunahan ng paunahan at babalik ka. Isang napakasimpleng ehersisyo pero mapapansin mo, manatili ka muna dyan Ina, mapapansin mo na kapag bumalik ka, maaaring sumakit ang likod mo o ang bandang singit mo. At huwag kang magulat dahil ang sumasakit dyan ay mga kalamnan at mga fascia na naging maiksi na sa loob ng 70 taon ng buhay mo. Oo, at kailangan nating sanayin ulit ang mga yon, dahan-dahan, paisa-isa para masanay silang maging mas mahaba ulit. Habang humahaba at nagiging flexible uli ang mga iyon, mas gaganda ang pakiramdam mo. At maraming bagay mula sa likod, mga problema sa balakang, mga problema sa balikat, mga problema sa likod, mga problema sa tuhod, ay magagawa mong makontrol gamit lang ang 3 ehersisyong ito, kahit kaunting oras lang ang kailangan. Sana nakatayo ka pa rin ang ganito. Ngayon mapapansin mo, nabawasan na yung paghatak. Sige, umusog ka pa ng kaunti pa atras at umusog ka hanggang sa punto na komportable ka pa rin. Oo, na positibo pa rin ang pakiramdam mo. Pwede mo ring gawin kung gusto mo na isama ang ulo mo sa paggalaw sa pamamagitan ng pag-uurong din ng ulo mo paatras. Sa ganon, makukuha mo ang buong linya mula sa mga binti, tiyan, dibdib hanggang leeg at ulo pataas, lahat ay nakaunat. At ngayon, magsisimula tayo at sisiguraduhin natin na ang mga kalamnan na ginagamit dito ay mas lalakas pa. Ibig sabihin, mananatili ka lang sa pwesto mo at magtutensyon. Parang gusto mong umangat, pero hindi mo naman gagawin. Oo, nakatayo ka lang ng ganyan at magtutensyon ka ng kaunti at mapapansin mo, oo, may gumagalaw, pero gagawin mo ito na parang talagang umaangat ka pataas. Kontrolin mo lang ng kaunti kung kaya mo. Baka masyadong komplikado pa ito dahil wala ka pang gaanong pakiramdam sa katawan mo. Tandaan mo lang ito at subukan mo ulit-ulit dahil pinakamainam na gawin mo ang mga ehersisyong ito araw-araw kasama si Ina at mapapansin mo kung gaano kabilis kang gumaling. Oo? At pagkatapos, mag-relax ka at pumasok ka pa ng kaunti, tapos ulitin mo ulit, higpitan mo ng kaunti, tapos mag-relax ulit, tapos pumasok ka pa ng kaunti. At pagkatapos, lalabas ka ulit. Magpapalaya ka ng kaunti, aabante at aatras, tapos imumobilisa ang na-stretch natin. Pagkatapos, lalayo ka ng kaunti sa upuan, aabot gamit ang mga kamay sa harap, panatilihing tuwid ang binti, at dahan-dahan mong pababain ang sarili mo. Ngayon, kailangan mong subukan kung gaano kababa ang kaya mong abutin. Si Ina ay darating na, makakarating siya ng mas mababa. Kailangan ko pang maghinay-hinay ng kaunti. Oo, baka kaunti lang ang maabot mo. Tapos manatili ka lang dito at mararamdaman mo siguro ang paghatak sa likod, mararamdaman mo rin siguro sa likod ng tuhod, sa puwitan, sa likod ng mga binti, kung saan man. I-adjust mo rin ang paghatak kahit saan mo man ito nararamdaman para maging kaya mo pa rin ito. At kapag napansin mong habang tumatagal ka sa posisyon, nababawasan ang tindi ng nararamdaman mo, pwede ka pang bumaba ng kaunti. Pwede rin naman kung flexible ka na mas mababa ka na, pero ayos lang yon. Bawat isa ay nag-e-ensayo sa sarili niyang posisyon. Pwede mo bang ipakita Ina hanggang saan ang kaya mong gawin? Mas pababa pa. Tatanggalin ko muna ang sandalan para makita natin. Dapat ay maging layunin mo rin na makababa ka pa ng mas mababa. Pagkatapos, bumalik ka ulit pataas. Sige at yunat mo ng todo, tapos bumalik ka ulit ng kaunti sa harap, yunat mo ulit ng todo at konting abante pa, tapos bigyan mo ng kaunting galaw. Ngayon, marami na tayong nagawa para sa harap at likod na linya ng katawan. Ngayon, gagawin natin ito para sa mga balikat, para sa postura mo, para maging mas tuwid ka ulit, para hindi ka nakayuko palagi habang nakatayo o naglalakad, kundi maging maayos at tuwid ang tindig mo at magkaroon ka ng espasyo at para maging mas komportable ang mga balikat mo.
Para diyan, maghanap ka ng pader. Humarap ka sa isang pader at pagkatapos, gamitin mo ang kanang braso mo. Doon tayo magsisimula. Ilagay mo ito sa pader at subukan mo ring idikit ang balikat mo sa pader. Pero kung hindi mo kaya, ayos lang yon. Kung di mo kaya, lumapit ka sa pader hanggat kaya mo at gamitin ang kabilang kamay para itulak gaya ng turo ni Ina. Na yon, dahan-dahan kang umikot pakaliwa. Mapapansin mo sa kanan ng balikat, dibdib at braso mo, mararamdaman ang paghatap. Ayusin mo ulit ang posisyon mo at mas maganda kung sabayan mo na agad. Sumabay ka na at ayusin mo ito sa parang kaya mong tiisin. Dapat kirot lang na kaya mo pa at hindi sobrang sakit. Damdamin mo muna. At kapag napansin mong humuhupa na, igalaw mo pa ng kaunti pa. Sige, ituloy mo pa. Pwede mong ayusin gamit ang mga paa mo para maging komportable ka. At na yon, maglalagay tayo ng kaunting lakas, pero konti lang. Dahan-dahan lang nating itulak gamit ang mga kamay o kamay laban sa pader. Huwag gagalawin ang katawan ha, parang gusto mong gawin ito. Hindi mo magagawa dahil may pader sa gitna. Pagkatapos, mag-relax ulit at dahan-dahang mag-stretch pa ng konti. Itulak mo ulit laban sa pader at pagkatapos, mag-relax ka ulit. Lumalim ka pa ng kaunti sa pag-unat. At pagkatapos, pupunta ka sa kabilang side. Umikot ka lang at ilagay mo ang kaliwang braso mo sa pader. Ilapit mo ang balikat mo sa pader hanggat maaari. Tumayo ka ng maayos at pagkatapos ay umikot ka pa kanan. Pagkatapos, mararamdaman mo ulit ang pag-unat sa kaliwang balikat, dibdib, braso at maaaring umabot hanggang dulo ng mga daliri. Oo, nakakagulat na yon. Ayusin mo na lang sa kaya mong tiisin. At magugulat ka kung paano magiging mas magaan ang pakiramdam ng buong balikat mo, braso at pati mga kamay mo pagkatapos. Sabi ko nga, malaki ang tulong ng 3 ehersisyong ito. Lagi ko rin itong napapansin sa matatandang tao. Subukan mong gawin ito ng ilang linggo. Itong 3 ehersisyo lang araw-araw. Magugulat ka sa mga pagbabago na pwedeng mangyari. Mararamdaman mong bumabata ka kahit tumatanda na. Ngayon, itulak ang braso sa pader. Pindutin mo ng mas madiin. At bitawan ulit, tapos ituloy lang. Lumalim ka pa sa pag-unat. At isa pa, pinipindot mo sa pader. Gusto mong hilahin ulit ang braso mo paabante pero hindi mo magawa dahil may pader na humaharang. Pinapaluwag mo ulit at lumalim ka pa sa pag-unat. At gagawin natin ito ng 3 beses dahil ang sarap ng pakiramdam. Pindutin mo ng konti, paluwagin, ikot pa ng konti papasok at pagkatapos ay lumabas ka na. Tumayo ka na at pagsamahin natin ito. Diyan ka lang at sumabay. Gagawin natin ito, sabay nating igalaw ang mga braso. Ganito, ilagay natin ang mga braso ng pahalang. Ayan, medyo mas mababa pa. Ganyan, hiilay natin paatras at yuyuko tayo paabante. At ulit, paatras ulit at yuyuko paabante. At subukan mong palaging mas yunat mo pa ng kaunti paatras ang katawan mo at masilahin pa ang mga braso mo. At kapag paabante, subukan mong laging mas bumaba pa. At pabalik ulit, siguraduhin tuwid ang mga braso sa siko, tapos paabante ulit. At 3 beses pa, ayos? Isa, tapos bumalik ulit paabante. At pangalawa, tapos bumalik ulit paabante. At pangatlo. At dito lang tayo kasi binabalance nito ang pag-upo. Kaya dito tayo natatapos sa pag-unat, paatras at babalik ulit. Ngayon, damhin mo, maglakad ka ng ilang hakbang. Nakalimutan ko sabihin kanina, kapag na-practice mo na ito ng 2-3 linggo, mag-comment ka sa ilalim ng video kung ano pakiramdam mo ngayon para malaman din ng iba at ma-motivate sila. Kung gusto mo pa, may ginawa kaming magandang gabay para sa buong katawan. I-click lang ang unang komento. I-click lang ang link sa ilalim ng video para matanggap mo ng libre ang gabay na ito. At kung gusto mo pang ma-motivate na gumawa ng mas maraming ehersisyo para sa iyong kaginhawaan, i-click mo lang yan, makakakuha ka ng 3 ehersisyo para sa mga taong lampas 60. Tingnan natin kung kaya mo ring gawin ang mga ito.